Gusto ng transparency. Yan maging transparent tayo kasi ilan sa mga pinupula dito sa House of Representatives, hindi raw ito transparent. Ayan, para maging transparent na, para mapanood na natin kung ano talaga yung mga hearing, ano yung mga napag-uusapan dyan sa House of Representatives. Ayan, naglunsad po ito good news ito ka-coffee paborito sa mga Pilipino. Ang House of Representatives sa pangunguna po ni Martin Romualdez at ang People's Television Network, ang channel po ng gobyerno, PTV, kasama po dyan si General Manager Ana Puod, naglunsad sila nitong Congress TV. Brainchild project ito ni GM Ana Puod Congress TV. Ibig sabihin, dito sa Congress TV na yan, alas 9 ng umaga, bukas na yan. At hanggang alas 9 po ng gabi, bukas na yan. Kung may mga live hearing, may mga live investigation sa mga komite dyan sa House of Representatives, mapapanood mo dito. Kumbaga itong channel na ito, kasi maraming channels ang bawat network Diba, GMA, ABS, iba't ibang channels except ABS. Halimbawa, GMA, maraming channels yan, maraming digital channels yan, up to 4 or up to 6, no? Sa PTV, may isa pong channel, kasi parang 3 ang active dyan, pero pwedeng 4, no? May 3 active dyan, yung isa, puro ang nilalaman, mga pagdinig dyan sa House of Representatives. In short, kung interested kayo, halimbawa ako, kaya ko manood ng 4 hours na straight hearing, 5 hours, 6 hours, panonoorin ko yan, na hearing dyan sa House of Representatives o dyan sa Senado. Dito po sa Congress TV, dyan sa PTV4, mapapakinggan mo, mapapanood mo mismo yung mga debate, yung mga sessions, yung mga pagdinig, o kung ano man po yan, ng House of Representatives para maging transparent Ito yung sinasabi dito ni Speaker Martin Romualdez, maging transparent tayo. Dito, makikita mo talaga kung sino yung mga mahihinang congressman, mahihinang congresswoman, sino yung mga absenero, hindi mo makikita sa mga hearing, etc. Makikita nyo dyan, yung mga arguments nila, the way they reason out, the way they respond to questions, mapapanood nyo dito sa Congress TV, dyan sa PTV yan. A front row seat to legislative process, House PTV launched Congress TV. Kanina lang yan ka-coffee dyan sa House of Representatives. Actually, maswerte tayo, inibitahan din tayo dito ka-coffee. Nandito tayo kanina At kasama natin yung ilang content creator dyan, si Sir Dante Maravillas Kasama natin dyan ka-coffee, nandyan, nasa likod nila tayo. Sa picture na yan, nasa likod nila tayo, no? Nandyan na mismo tayo, napakinggan mismo natin yung sinasabi dito ng Speaker Martin Romualdez, nandiyan din po si Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, nandiyan din po siya, no? At nagbigay din po siya ng pahayag patungkol po dito sa launching nitong Congress TV. The House of Representatives, led by Speaker Ferdinand Martin Romualdez and PTV4, launched Congress TV nitong Lunes lamang po. Congress TV is our commitment to ensuring that no Filipino is left in the dark, that every citizen is afforded front row seat to the legislative process, sabi po ni Romualdez. Kasi tulad niya ng speech kanina ni Representative Erwin Tulfo, yung iba kailangan pang maghanap ng wifi kasi yung mga hearing mapapanood mo naman online Naka-live stream yan sa kanilang Facebook page yan, sa kanilang YouTube, mapapanood mo yan. Paano kung wala kang internet, di ba? Pero dito sa pamamagitan na ito, mapapanood nyo na po sa PTV4, 9 AM hanggang 9 PM, tuloy-tuloy yan ka-coffee, mga pagdinig na yan ng House of Representatives. Di ba kailangan ng wifi, di ba? Kasi free to air naman yan itong digital channel na ito ng PTV. Congress TV was the brainchild of PTV General Manager Ana Puod. Puod said PTV's digital channel 14 dyan po sa Manila will serve as the free-to-air broadcast platform for the Congress TV. Mapapanood nyo rin po yan kung ang gamit nyo po ay GMA for the Box, mapapanood nyo yan sa channel 46 at kung gamit nyo naman po ay ABS-CBN TV Plus, mapapanood nyo naman yan dyan sa channel 2. Congress TV is not yet a one-way street. Sabi ni Romualdez, it's not just about broadcasting what happens within the House. It's about sparking conversations, about fostering a more interactive and participatory form of governance. It's about you, the people, having the direct access to your representatives in the legislative process, sabi po ni Romualdez. Actually, sa pamamagitan nitong Congress TV na yan, mas makikilala mo yung mga mambabatas, lalo na yung representative mo, kung aang-ano pala yung representative mo, hindi pala marunong makipagdebate, o lagi palang absenero sa mga pagdinig, makikita nyo dyan ka-copy, dito sa Congress TV na yan. At maiintindihan mo kung paano pinagdidebatehan ang mga panukalang batas, di ba? Ano yung proseso? Ano yung mga arguments? Paano sinasagot yung mga arguments? Paano yung decorum? Yung tamang pagdinig, di ba?
Yung iba kasi nagkakasigawan na, bawal yan, ka-coffee, no? Malalaman mo dyan sa Congress TV. Yan. Panoorin natin yan sa channel PTV po. Mapapanood nyo yan sa PTV4. Di ba? Ayos, ka-coffee. Oy, congratulations ha. Magandang proyekto ito ng House of Representatives at ng People's Television Network, PTV4. Congratulations po sa magandang launching nyo. Napanood natin yan mismo. Nandun tayo mismo kanina dyan sa House of Representatives. Ma'am Zenda nga, maraming salamat po sa imbitasyon. Nakarating tayo dyan kanina sa pagdinig na yan o sa launching na yan dyan sa House of Representatives. Jocelyn Herrera, yung iba kasi di nanonood at naniniwala lang sa mga sabi-sabi. Actually, Andre Valena, hindi kaya ipanalo ng loyalista si Romualdez? Kulelat nga sa survey. And I don't think na kailangan ipanalo dahil hindi naman tatakbo. Feeling ko lang ha, Andre. Ha? Yan ang basa ko dyan. Nagkita ba kayo ni Sir JDB Boss Joe dyan? Parang wala si Sir JDB, no? Hindi ko nakita si Boss JDB kanina. Parang wala siya doon. Si Joshua nandun. Nagkita kami ni Joshua kanina. Magandang gabi, ka-coffee. Ma'am Edith Dumino, happy viewing po sa inyo. Zani, maganda ka-coffee para mapanood ng marami at palabanan ng mga nagpapakalat ng fake news. Maganda, direct to the point. Direct from the source, di ba? Yung primary source mo, marinig mo mismo yung nagsabi ng mababatas, di ba? Hindi yung passing through the information. Bakit tinatanong ang taong bayan kung saan ginastos itong 51 billion, Paulo Duterte? Nanay Shelley D, transparent nga pero umpisa lang sila sa investigasyon. Wala tayong nakikitang resulta. Katulad ng Senado, most of the time it's only about grandstanding. Nanay Shelley D. Actually, hindi mo rin talaga mawawala yan, ma'am. No? Kasi mga politicians eh. Though, the main purpose, kung titignan natin yung idea talaga, bakit ginagawa yan is in aid of legislation. I don't think na walang nangyayari naman, ma'am. Feeling ko rin naman, confident ako na may nangyayari din naman. Yun nga lang, hindi lahat ng mga cases na iniimbestigahan. Kasi yung mga transcript man yan, yung resolution na isusumite ng mga komite na nagsagawa ng investigasyon, magiging din siya, magiging future reference din siya ng mga future bills na ipopropose nila. Hindi naman sa basta natatapon o nasasayang ang resources. Nagiging batayan din siya. Kasi kung halimbawa, babasa ka ng mga proposed bills, di ba? May mga justifications yan eh. Bakit ka nag-come up with this proposal, di ba? Kasi pwede mo i-cite dyan na based on the previous Congress hearing on this issue, we found out, etc., etc., etc. So nagiging basis din siya. Nagigets niyo po ba ako? Yung pinupunto ko dito. Hindi siya basta natatapon yung mga pagdinig na yan, kundi nagiging literature din siya, di ba? Nagiging future reference siya ng mga future bills na ipafile dyan sa House of Representatives. Hindi naman, kaya the main purpose ideally, it's in aid of legislation yan. Pero tama ka din dito, na Shelley, hindi mo maiiwasan yung grandstanding dyan kasi mga politiko pa rin yan. Di ba? May mga intentions din naman yan kasi every 3 years magpapalit. Kailangan pabaguhin din yung pangalan, paingayin din yung pangalan. It goes together. Rodolfo Lucero, wow! Mapapanood ng live ang hearing sa franchise ng SMNI ng maraming Pilipino. Yari na estasyon ni PQ. May pantapat na sa Gemma Garay, shoutout po sa inyo. Ramon Ramos, it's true ang sinasabi ni Bato na Solons. Bakit di niya pangalanan? Style ni Ka Eric, yun lang ka-copy. Excellent move, Congress TV, sabi ni Ian Keys. Correct, maganda yan. Kaya congratulations dyan sa PTV. Pwede ka bang maging resident vlogger dyan? Sabi ni Madam Gina Lynn, oy, resident vlogger sa House of Representatives. Nako, hindi natin kaya. No? Magagaling yun na judge. Hindi tayo magka-qualify dyan. And may trabaho din kasi tayo, no? Hindi tayo pwede na nandiyan nakababad. Efren Taxon, naka-timing din sa live, pa-shoutout ka coffee. Ilocanos in Korea. Oy, magandang gabi po sa inyo, Sir Efren Taxon, na dyan po sa Korea. Ingat po kayo. Ipatapos na tayo, sir. Nakahabol kayo, no? Kaya nga tayo maging matalino sa pagpili ng mga politika, di natin dapat pagkatiwalaan. Correct. Jake Tuazon, happy viewing po sa inyo. Diyan sa Facebook, kay Roque Suwan, kay Jing Disam, kay Helen Viloria, happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Alright, grabe ha. Ang bilis ng oras, 46 minutes na po ang nakalilipas matapos ang ating live stream. At ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Ayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Lunes. At kung nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan, patuloy na lang ka-coffee ha. Click lang po yung follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Alright, maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night. Thank you everyone. Paalam.